Magandang araw sa lahat ng ating mga minamahal na taga-subaybay. Maligayang pagbabalik sa ating channel, Ang Kwentong Puso. Sa bawat pag-ibig na sinusubok ng panahon, may mga pusong nasasaktan at may mga kaluluwang naghahanap ng katarungan. Ngunit paano kung ang katarungang hinahanap mo ay siya palang magiging lason na unti-unting sisira sa iyong buong pagkatao? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata sa kwento ng paghihiganti, pagpapatawad, at pag-ibig na sinubok ng kasakiman. Ang kwento nila, Alon at Luningning. Alon Kislap, 2 taon. 2 taon ng pakikipaglaban sa ilalim ng nakakapasong araw at sa gitna ng malalamig na gabi. 2 taon ng pangungulila, ngunit sa wakas, tapos na ang lahat. Nakangiting pinagmasdan ni Alon Kislap ang pagtakbo ng pamilyar na tanawin sa labas ng bintana ng bus, ang amoy ng alat mula sa dagat, ang luntiang mga puno ng niyog. Ito na yon. Ito na ang dalampasigan ng tala, ang bayan niya, ang tahanan niya. Hindi niya mapigilan ang pananabik sa kanyang dibdib. Sa wakas, mayayakap na niyang muli ang 2 pinakamahalagang babae sa buhay niya. Si Inang Liwayway na tiyak ay naghanda ng kanyang paboritong adobo. At higit sa lahat, si Luningning, ang kanyang Luningning. Napapikit siya at nakita niya sa kanyang isip ang mukha ng asawa. Ang matamis nitong nangiti, ang kumikinang nitong mga mata. Paulit-ulit niyang binasa ang huling sulat nito na halos kabisado na niya. Mag-iingat ka, mahal ko, hihintayin kita. Bumaba si Alon sa bus, dala ang kanyang mabigat na duffel bag at isang pusong mas mabigat pa sa pananabik. Bawat hakbang niya sa daan ng lupa na yon ay pamilyar. Ang bawat bahay, ang bawat puno. Ilang metro na lang at matatanaw na niya ang kanilang maliit na bahay kubo, ang kanilang paraiso. Ngunit pagdating niya sa dulo ng daan, natigilan siya. Nawala ang nangiti sa kanyang mga labi. Ang pananabik sa kanyang dibdib ay napalitan ng pagkalito. Diyos ko, nasaan ang bahay nila? Sa kinatatayuan ng kanilang munting bahay kubo na gawa sa kahoy at pawid, ay nakatayo ngayon ang isang malaking mansyon. Isang 2-story na bahay na gawa sa semento na may malalaking bintanang salamin at isang matayog na gate na bakal. Nagkamali yata ako ng baba. Bulong niya sa sarili, kahit alam niyang imposible. Ito ang lupang kinalakihan niya. Naglakad siya palapit, tuliro. Binuksan niya ang gate na hindi nakalock. Bawat hakbang sa mamahaling tiles ng garahe ay parang may tumutusok sa kanyang puso. At doon, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Lumabas ang isang babae. Nakasuot ito ng isang mamahaling seda na bestida. Ang buhok ay nakaayos na parang galing sa isang salon at ang mukhay may makapal na kolorete. Maganda, napakaganda. Ngunit ang mga mata nito, malamig, kasing lamig ng yelo. Ito si Luningning, ngunit hindi ito ang kanyang Luningning. Alon. Ang boses nito, walang emosyon, walang pananabik. Nakabalik ka na pala. Hindi makapagsalita si Alon. Ang lahat ng salitang inihanda niya, ang lahat ng yakap na gusto niyang ibigay, ay biglang naglaho. Luningning, anong nangyari dito? Nasaan ang bahay natin? Nasaan si nanay? Isang pilit na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Luningning. Ito na ang bahay natin ngayon, Alon. Surprise! At si nanay, nasa likod bahay nagpapahinga. May kung anong mali, may kung anong napakali. Ang paraan ng kanyang pagsasalita, ang pag-iwas ng kanyang mga mata. Naglakad si Alon papasok at ang bawat mamahaling gamit, ang leather na sofa, ang dambuhalang TV, ang mga painting sa dingding, ay parang sampal sa kanyang mukha. Hindi ko maintindihan, Luningning. Saan galing ang lahat ng ito? Tanong niya. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Nagsikap ako, Alon, para sa atin. Sagot nito, ngunit ang mga matay nakatingin sa kung saan. Bigla,
Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ay may narinig si Alon. Isang mahinang ungol. Halos hangin lang. Nanggagaling ito sa likod. Automatikong naging alerto ang kanyang mga pandama. Ang kanyang instinct bilang isang sundalo ay biglang nabuhay. Ano yon? Tanong niya. Namutla si Luningning. Wala. Baka pusa lang. Ngunit narinig niya itong muli. Isang ungol ng isang taong nahihirapan. Hindi na niya pinansin pa si Luningning. Mabilis siyang naglakad, tinungo ang kusina at binuksan ang pinto sa likod. At doon, sa kinatatayuan ng dati nilang munting kusina sa labas, nakita niya ang isang lumang bodega. Isang maliit na kubo na gawa sa yero na mukhang mas masahol pa sa kulungan ng baboy. At doon nanggagaling ang tunog. Alon? Huwag! Sigaw ni Luningning. Mula sa likod niya, puno ng takot ang boses. Ngunit huli na ang lahat. Sinipa ni Alon ang sira-sirang pinto ng bodega. Bumagsak ito sa isang malakas na kalabog. Ang masangsang na amoy mula sa loob ay halos magpasuka sa kanya. Madilim, marumi, at sa isang sulok, sa ibabaw ng maruming sahig, nakahiga ang isang katawan. Isang babae. Nakasuot ng basahan. Payat na payat. Ang buhok ay magulo at puting-puti na. Dahan-dahan itong itinaas ang kanyang mukha. At sa sandaling magtama ang kanilang mga mata, gumuho ang mundo ni Alon Kislap. Ang mga matang yon, puno ng takot at pagkalito. Ngunit sa ilalim nito, nakita niya ang pagkilala. Nanay? Anak? Halos pabulong na sagot ni Inang Liwayway. Niyakap ni Alon ang kanyang ina. Ang katawan nitong nanginginig sa gutom at takot. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Mga luha ng pighati, ng hindi makapaniwala, ng nag-aalab na galit. Binuhat niya ang magaan na katawan ng ina. Paglingon niya, nakita niya si Luningning na nakatayo sa may pinto ng kusina. Ang mukha ay larawan ng purong sindak. Ang tingin ni Alon sa kanya ay hindi na tingin ng isang asawa. Ito ang tingin ng isang hukom. Ang tingin ng isang hayop na nasugatan. Anong ginawa mo sa nanay ko, Luningning? Tanong niya. Ang bawat salita ay mababa at puno ng lason. Ang boses niya ay kalmado sa isang paraan na mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. Ano? Alon Kislap. Walang sagot na lumabas sa mga labi ni Luningning. Tanging ang panginginig ng kanyang buong katawan at ang mga luhang nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit para kay Alon, ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. Dinala niya si Inang Liwayway palabas ng impyernong yon. Bawat yapak niya paakyat sa malawak na hagdanan ng mansyon ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang puso. Ang bigat ng kanyang ina sa kanyang mga bisig ay kasing bigat ng katotohanang unti-unting lumulunod sa kanya. Ibinaba niya si nanay sa malambot na kama sa master's bedroom. Ang kama na dapat ay para sa kanila ni Luningning. Ang kama na ngayon ay nababahira ng isang kasalanang hindi niya kayang unawain. Hinaplos niya ang gusot-gusot na buhok ng ina na bumubulong ng mga salitang walang saysay, mga alaala ng nakaraan. Anak, ang bahay natin. Shh, nandito na po ako. Ligtas na kayo. Bulong ni Alon, ngunit ang bawat salita ay parang lason sa kanyang dila. Ligtas? Paanong magiging ligtas gayong ang halimaw ay nasa loob mismo ng kanilang tahanan? Iniwan niya sandali ang ina at bumaba. Naabutan niya si Luningning na nakatayo pa rin sa gitna ng sala, parang isang estatwang gawa sa takot. Ang Alon na humarap sa kanya ngayon ay hindi na ang Alon na bumaba sa bus kanina. Wala na ang nangiti, wala na ang pananabik. Ang natitira na lang ay isang malalim at madilim na hukay ng galit. Mag-empake ka, sabi niya. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Alon, pakinggan mo muna ako.
Magpapaliwanag ako. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Luningning. Hindi sampal na nagmula sa kamay ni Alon, kundi sampal na nagmula sa isang porselanang florera na ibinato niya sa pader, ilang pulgada lang mula sa mukha nito. Nagkapira-piraso ito, ang tunog ay sumabog sa buong kabahayan. Hindi ako interesado sa mga paliwanag mo. Sigaw niya at sa wakas, lumabas ang lahat ng sakit at galit na kanina pa niya pinipigilan. Nakita ng dalawang mata ko, Luningning. Nakita ko ang ginawa mo sa sarili kong ina. Sa ina na nagmahal sa'yo na parang tunay na anak. Patawarin mo ako. Humagulgol si Luningning. Patawad? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Alon. Ang salitang yan ay para lang sa mga taong may konsensya. At sa tingin ko, matagal mo nang ipinagbili ang sayo. Kasama ng bahay kubo natin. Lumapit siya. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay nagpapayanig sa sahig na gawa sa mamahaling kahoy. Hinawakan niya ang braso nito, hindi mahigpit. Ngunit mayroon itong bigat na nagsasabing wala na itong kawala. Hindi ka aalis, sabi niya. At ang bawat salita ay isang hatol. Hindi ka aalis sa paraisong ito na ipinundar mo. Dito ka lang. Dito sa loob ng hawlang ginto na ipinalit mo sa ating tahanan. O hinila niya si Luningning palabas ng master's bedroom at itinulak papasok sa isang maliit na kwarto ng mga katulong sa dulo ng pasilyo. Dito ka matutulog. Pagkatapos ay hinila niya itong muli pababa. Mula ngayon, sabi ni Alon, ang mga mata niya ay nag-aapoy. Hindi na ikaw ang reyna ng bahay na ito. Isa ka ng alipin. At bilang iyong amo, may una akong utos para sa'yo. Itinuro niya ang pinto sa likod bahay, ang pinto patungo sa bodega. Lilinisin mo yon. Namilog ang mga mata ni Luningning. Hindi. Alon, wag. Lilinisin mo yon. Pag-uulit niya, mas mababa, mas nakakatakot. Bawat dumi, bawat amoy. Gagamitin mo ang mga kamay mo. Luluhod ka sa sahig na yon kung kinakailangan. Gusto kong maramdaman mo, kahit isang katiting lang, ang naramdaman ng nanay ko sa loob ng impyernong yan. Kumuha siya ng timba at basahan at inihagis ito sa paanan ni Luningning. Ang tunog ng plastik na tumama sa tiles ay parang tunog ng isang sentensya. Simulan mo na, ngayon din. Nanginginig na pinulot ni Luningning ang timba. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumakbo, na tumakas. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Alon, alam niyang wala na siyang matatakbuhan. Ang sundalong minahal niya ay isa na ngayong halimaw. At ang halimaw na ito ay uhaw na uhaw sa paghihiganti. Dahan-dahan siyang naglakad palabas. Ang bawat hakbang ay parang pasan niya ang buong mundo. Naiwang mag-isa si Alon sa loob ng kusina. Ang dibdib niya ay umaakyat baba sa tindi ng kanyang galit. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, nanginginig. Ang parehong kamay na ipinangako niyang poprotekta sa pamilya niya ay siya na ngayong gagamitin niya para manakit. Hindi niya ito gusto, ngunit kailangan. Ito ang katarungan. Sumilip siya sa bintana at nakita niya si Luningning na nanginginig na binubuksan ng pinto ng bodega. Nang pumasok ito sa loob, napasandal ito sa pader na parang nasusuka at habang pinagmamasdan niya ang asawang nagsisimulang maglinis, sa gitna ng kadugyutan na ito mismo ang gumawa. Isang malamig na pakiramdam ng kasiyahan ang gumapang sa kanyang puso. Ito pa lang ang simula at sisiguraduhin niyang bago matapos ang lahat, pagsisisihan ni Luningning Tala ang araw na pinili niya ang pera kaysa sa pag-ibig. Habang papasok si Luningning sa madilim na bodega, napatid siya sa isang bagay. Sa pagmamadali, sinipa niya ito palayo sa dilim. Ngunit sa saglit na tamaan ito ng liwanag mula sa pinto, nakita niya kung ano ito. Ilang bote ng mamahaling mineral water na may tatak na Talavera Springs. Bigla, isang bagong uri ng takot
ang gumuhit sa kanyang mukha. Mas matindi pa sa takot niya kay Elon. Mabilis niyang itinago ang mga ito sa ilalim ng mga lumang basahan nang maramdaman niya ang anino ni Alon na papalapit sa may pinto, nagmamasid. Ang mga sumunod na araw ay naging isang paulit-ulit na bangungot. Ang mansyon, na dapat sana'y simbolo ng tagumpay, ay naging isang marangyang kulungan. Si Alon ang karselero, si Luningning ang bilanggo, at ang katahimikan sa pagitan nila ay ang rehas na bakal. Ang buhay reyna ni Luningning ay naglaho na parang bula. Ang kanyang mga kamay na dati sanay lang sa paghawak ng mga kopa ng alak at mga credit card, ay ngayoy puno ng kalyo sa paglalaba at paglilinis, sinigang na sunog, kanin na hilaw, damit na hindi naplansan ng maayos. Bawat pagkakamali niya ay sinasalubong ng matalim na tingin o masasakit na salita mula kay Alon. Ngunit hindi ang pagod o ang hirap ang pinakamatinding parusa para kay Luningning. Ito ay ang mga mata ni Alon. Ang mga matang dati tumitingin sa kanya ng may pagsamba, ngayoy tumitingin na parang isa siyang basura. Sa kabilang dako, ginugol ni Alon ang kanyang oras sa pag-aalaga kay Inang Liwayway. Dahan-dahan, sa tulong ng masustansyang pagkain at gamot, nanunumbalik ang lakas nito. Ngunit ang isipan nito ay nananatiling isang malabong litrato. May mga gabing uupo si Alon sa tabi ng kanyang ina. Hawak ang kamay nito, nakikinig sa mga salitang binubulong nito sa pagitan ng pagtulog at paggising. Ang tubig, Alon, ang ating tubig, bulong ng matanda isang gabi. Ayaw niyang tumigil, mukha siyang buwaya, ang lalaking mukhang buwaya. Buwaya? Tubig? Ipinagsawalang bahala ito ni Alon. Bunga lang siguro ng lagnat at ng trauma na dinanas nito. Ngunit paulit-ulit niya itong naririnig. Ang mga salitang iyon ay parang mga anay na unti-unting kumakain sa pundasyon ng kanyang galit. Isang hapon, habang naglilinis ng mga lumang gamit, natuklasan ni Elon ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga, ang lumang baul ng kanyang ina. Sa loob nito, nakita niya ang isang lumang passbook. Binuklat niya ito. Sa isang pahina, nakasulat ang isang listahan ng utang. Maliit na halaga lang, ngunit sa ilalim ng pangalan ng umutang, ang pamilya ni Luningning, ay may nakasulat na pulang tinta sa sulat kamay ng kanyang ina. Bayad na. Regalo ko sa kasal ng aking mga anak. Diyos ko. Parang may pumiga sa puso ni Elon. Naalala niya kung gaano kamahal ni Inang Liwayway si Luningning noon. Itinuring niya itong hindi manugang, kundi isang tunay na anak na babae. At ang kabutihang yon ay sinuklian ng pagtataksil sa pinakamalupit na paraan. Mas lalong tumindi ang galit niya, ngunit sa ilalim nito, may sumibol na isang maliit na tanong. Paano? Paanong ang isang taong minahal nila ng lubos ay naging isang halimaw? Kinagabihan, habang naghahanda siya ng gamot para sa ina, nakita niya si Luningning sa isang sulok ng sala. May hawak itong telepono, nakatalikod sa kanya at bumubulong. Hindi ko kaya. Hayaan niyo na ako. Pabulong nitong sabi. Nanginginig ang boses. Parang kidlat na kumilos si Alon. Sa isang hakbang, nasa likod na niya ito at hinablot ang telepono mula sa kamay nito. Sino ang kausap mo? Galit niyang tanong. Gulat na napaharap si Luningning. Ang mukha ay putlang-putla na parang papel. Wala. Tumitingin lang. Hindi siya pinaniwalaan ni Alon. Inilagay niya ang telepono sa kanyang bulsa. Akin na to. Wala kang karapatang gumamit ng kahit ano sa bahay na to nang walang pahintulot ko. Puno ng takot ang mga mata ni Luningning, ngunit wala itong nagawa, kundi tumango. Umakyat si Alon sa kwarto ng ina. Gising ito, ngunit tulala lang na nakatingin sa kisame. Nang maramdaman nito ang kanyang pagdating, lumingon ito sa kanya. Sa isang saglit, nawala ang ulap sa mga mata nito. Isang saglit ng katinuan, hinawakan nito ang kamay ni Alon. Ang hawak ay mahigpit. Anak. Nay,
Nasaan ang kwintas, anak? Tanong ng matanda. Ang boses ay malinaw. Ang pamana ko sana sa asawa mo. Nasaan na? Bago pa man makasagot si Alon, isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng isang cellphone na nagri-ring. Galing ito sa bulsa ni Alon, ang telepono ni Luningning. Kinuha niya ito. Titingnan sana kung sino ang tumatawag. Ngunit sa screen, nakita niya ang isang pangalan na nagpatigas sa kanyang panga. Don Ignacio. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang narinig na niya ang pangalang iyon. Bago pa man niya masagot, isang anino ang mabilis na dumaan sa kanyang gilid. Si Luningning. Parang isang mabangis na hayop, sinugod siya nito at inagawang telepono. Sa isang pindot, pinatay nito ang tawag. Pagkatapos ay napasandal ito sa pader. Humihingal. Ang mukha ay hindi na maputla, kundi puting-puti na sa purong sindak. Tinitigan siya ni Alon, ang tanong sa kanyang mga mata ay mas matalim pa kaysa sa isang kutsilyo. Sino si Don Ignacio? At bakit handang suungin ni Luningning ang galit niya para lang hindi niya masagot ang tawag na yon? Ang pangalang iyon, Don Ignacio, ay umalingaw-ngaw sa isip ni Alon na parang isang kampanang nagbababala. Hindi ito isang ordinaryong pangalan. May bigat, may kapangyarihan. Kinabukasan, hinarap niya si Luningning sa kusina. Ang takot sa mga mata nito ay hindi pa rin nawawala. Sino si Don Ignacio? Tanong niya. Diretsahan, umiling lang si Luningning. Ang mga labi ay tikom. Para siyang isang kriminal na mas gugustuhing mamatay kaysa magturo ng kanyang kasama. Wala siyang kinalaman dito, sabi nito sa nanginginig na boses. Wala. Tumawa si Alon ng walang saya. Nakita ko ang takot sa mukha mo, Luningning. Hindi yan takot sa akin. Iba yan. Mas malala. Sino siya? Ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya ito napasagot. May isang pader sa paligid nito na hindi niya kayang sirain. Isang pader na gawa sa takot, na mas malaki pa kaysa sa takot nito sa kanya. Dahil dito, alam ni Alon na kung gusto niyang malaman ang katotohanan, kailangan niyang hanapin ito sa labas. Ipinagbilin niya si Inang Liwayway sa isang kapitbahay na pinagkakatiwalaan niya at nagtungo siya sa bayan. Ang dalampasigan ng tala na dati paraiso sa kanyang mga mata, ngayoy parang may madilim na ulap na bumabalot. Umupo siya sa isang maliit na karinderya, umorder ng kape at nakinig. Sa mga kwentuhan ng mga mangingisda, mga magsasaka at mga tsismosa, iisang pangalan ang laging nababanggit, Don Ignacio Dumagat, ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa buong probinsya. May-ari ng mga resort, ng malalawak na lupain, ng mga barko. Isang taong kayang bilhin ang lahat, pati na ang batas at ang mga kaluluwa ng tao. Narinig niya ang mga bulungan tungkol sa mga taong nawalan ng lupa, mga negosyong biglang nalugi, mga pamilyang biglang umalis dahil nakaaway ang Don. Siya ang buwaya. Ngayon, naiintindihan na ni Alon ang sinasabi ng kanyang ina. Pumunta siya sa munisipyo, nagpanggap na may inaasikasong papeles. Doon, sa isang malaking bulletin board, nakita niya ang isang anunsyo na nagpakulo ng kanyang dugo. Isang plano para sa isang dambuhalang luxury resort and spa, ang Talavera Springs Paradise. At ang lokasyon ng proyektong ito ay nakaturo mismo sa isang malaking parsela ng lupa na sumasakop sa lugar kung saan nakatayo ang kanilang bahay. At hindi lang yon, kundi pati na rin ang mga lupain sa paligid nito. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan, ang mansyon, ang pera, ang pagbabago ni Luningning, ang pagmamaltrato sa kanyang ina na ayaw ipagbili ang kanilang lupa, at ang mga bote ng Talavera Springs na nakita niya sa bodega, ang tatak ng mineral water na pag-aari rin ni Don Ignacio. Malamang, iyon ang ipinaiinom kay nanay. Si Luningning ay hindi lang naging sakim, siya ay naging isang kasangkapan, isang tau-tauhan sa mas malaking laro. Habang pauwi,
Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong at ng bagong klase ng galit. Hindi na ito galit na nakatuon lang kay Luningning. Ito ay galit para sa isang sistema, para sa isang taong kayang yurakan ang maliliit na tulad nila, para lang sa sarili nitong kapakanan. Pagdating niya sa tapat ng kanilang gate, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa kalsada. Bumaba ang bintana nito. Sa loob, nakaupo ang isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng mamahaling barong at may isang malamig na ngiti sa mga labi. Ang mga mata nito, parang mga mata ng ahas. Si Don Ignacio. Hindi nagsalita ang Don. Tinitigan lang siya nito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na mapanuri, mapagmaliit. Isang tingin na nagsasabing, alam ko kung sino ka at isa ka lang langgam sa aking paningin. Itinaas ni Don Ignacio ang kanyang kamay, bahagyang tumango, at muling isinara ang bintana. Umalis ang sasakyan, nag-iwan ng makapal na alikabok. Naiwan si Alon na nakatayo roon. Ang mga kamao ay nakakuyom. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. Pagpasok niya sa gate, natigilan siya. Nakita niya si Luningning na nakatayo sa may pinto. Kausap ang isa sa mga kilalang tauhan ni Don Ignacio. Mabilis na iniabot ng lalaki ang isang puting sobre kay Luningning. Nang makita ng lalaki si Alon na papalapit, isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Tinaas nito ang kanyang sombrero bilang pagbati at pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo na parang walang nangyari. Naiwan si Luningning sa may pinto, nanginginig habang hawak-hawak ang sobre. Ang mga mata niya, nang magtama ang mga ito sa mga mata ni Alon, ay puno ng isang mensahe. Huli na tayo. Alam na niya. Luningning tala. Ang sobre sa kamay ni Luningning ay parang may bigat ng isang blok ng semento. Ang papel ay malamig, ngunit ang kanyang mga kamay ay pinagpapawisan. Alam niya, ito na ang katapusan. Nilapitan siya ni Alon, hindi nagmamadali. Ngunit ang bawat hakbang ay parang dagundong ng isang paparating na bagyo. Hindi na niya nakita ang galit sa mga mata nito. Ang nakita niya ay isang bagay na mas masahol pa. Isang malamig at mapanuring pag-usisa. Parang isang siyentipiko na tinitingnan ang isang insektong nakatusok sa isang karayom. Ano yan? Tanong ni Alon. Ang boses ay kalmado sa paraang nakakakilabot. Hindi sumagot si Luningning. Hinablot ni Alon ang sobre mula sa kanyang kamay at binuksan ito. Sa loob, walang sulat. Isang litrato lang. Ang litrato ng puntod ng kanyang mga magulang sa malayong probinsya. Isang tahimik na banta. Isang mensaheng mas malinaw pa kaysa sa mga salita. Manahimik ka. Kung hindi, napaupo si Luningning sa sahig. Ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang mga tuhod. At doon, sa gitna ng sahig na dati niyang ipinagmamalaki, sa ilalim ng tingin ng lalaking sinira niya ang buhay, pumuhos ang lahat. Patawarin mo ako, Alon. Humagulgol siya. Ang mga salita ay pira-piraso. Patawarin mo ako. Hindi patawad ang kailangan ko, Luningning. Sagot ni Alon, umupo sa kanyang harapan. Pinantay ang kanilang mga mata. Ang kailangan ko ay ang katotohanan. Simulan mo sa simula. At nagsimula siyang magkwento. Ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Ikinuwento niya ang kanyang nakaraan, ang kahirapan, ang pagkamatay ng kanyang mga magulang, ang araw-araw na pangungutya na tinitiis niya dahil sa kanilang estado sa buhay. Ikinuwento niya kung paanong ang pag-ibig ni Alon at ang kabaitan ni Inang Liwayway ang naging kanlungan niya, ang kanyang paraiso. Ngunit ang mga demonyo ng nakaraan ay hindi natutulog. Nang umalis si Alon para sa serbisyo, ang kalungkutan at ang takot sa kahirapan ay muling bumalik. At doon pumasok si Don Ignacio. Kilala ka niya, Alon, sabi ni Luningning sa gitna ng kanyang mga hikbi. Alam niyang sayo si Inang Liwayway pinakamakikinig. Alam niyang ikaw ang kahinaan niya.
kaya hinintay niyang makaalis ka. Ikinuwento niya kung paano siya nilapitan ng Don. Inalok siya ng pera, ng magandang buhay, ng lahat ng bagay na pinangarap niya. Ang kailangan niya lang gawin ay kumbinsihin si Inang Liwayway na ipagbili ang lupa. Ngunit tumanggi ang matanda, paulit-ulit. Ito lang ang maipapamana ko sa aking anak at sa kanyang magiging pamilya. Lagi nitong sinasabi. Nagalit si Don Ignacio at ang alok ay naging utos. Ang mga pangarap ay naging mga pananakot. Pinagbantaan niya ako, Alon. Sabi ni Luningning, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Sabi niya, kung hindi ko mapapasunod si nanay, sisirain niya hindi lang ako, kundi pati na rin ang pangalan mo. Gagawa siya ng kwento. Sasabihin niyang isa kang taksil sa militar, isang kriminal. Sisirain niya ang lahat ng pinaghihirapan mo. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Ginawa niya iyon para protektahan siya. Ngunit ang paliwanag ay hindi nagtagal. Natakot ako. Pagpapatuloy niya. Pero may isang bahagi sa akin, Alon. Isang madilim na bahagi na nagustuhan ang alok niya. Ang pera, ang kapangyarihan, ang pakiramdam na hindi na ako muling aapihin. At ang bahaging yon ang nanalo. Ito na, ang katotohanang pinakakinatatakutan ni Alon. Hindi lang siya biktima. Siya ay naging kasabwat. Ikinuwento niya ang pagtatayo ng mansyon, isang simbolo ng kanyang bagong kapangyarihan at ng kanyang pagkabilanggo. At ang pinakamasakit sa lahat, ikinuwento niya kung paano niya sinimulang tratuhin ng masama si Inang Liwayway, mga masasakit na salita, pagkain na laging huli. Hanggang sa isang araw, sa sobrang galit ng Don, sa katigasan ng ulo ng matanda, iniutos nitong ikulong na lang ito sa bodega. Hayaan mo siyang mabulok doon hanggang sa pumayag siya. Sumunod ako, bulong ni Luningning. Ang boses ay halos mawala. Sumunod ako, Alon, dahil sa takot at dahil sa kasakiman. Ako ang halimaw sa kwentong ito. Natahimik ang buong kabahayan. Tanging ang tunog lang ng kanyang pag-iyak ang maririnig. Tinitigan siya ni Alon at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, ang galit sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na mas komplikado. Isang halo ng awa, ng pandidiri, at ng isang pamilyar na sakit. Dahan-dahan siyang tumayo. Inaasahan ni Luningning na sisigawan siya nito, sasaktan, o tatapusin na ang lahat. Ngunit sa halip, nagsalita ito sa isang boses na kalmado at desidido. Kung totoo ang sinasabi mo, sabi ni Alon, patunayan mo. May isang paraan para makabawi ka sa lahat ng kasalanan mo. Tumingala si Luningning. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. Tulungan mo akong pabagsakin siya. Walang tiwala, iyon ang pundasyon ng kanilang samahan. Isang alyansang isinilang, hindi mula sa pagmamahal o pagkakaibigan, kundi mula sa desperasyon at sa iisang hangarin. Ang makita si Don Ignacio dumagat na bumagsak. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay naging kanilang war room. Ang malaking lamesa sa komedor na dati pinagsasaluhan lang ng katahimikan at galit, ngayoy puno ng mga papel, mapa ng bayan at mga litrato ni Don Ignacio at ng mga tauhan nito. Naging ibang tao si Alon. Ang sundalong puno ng emosyon ay napalitan ng isang estratehistang may malamig na pag-iisip. Ginamit niya ang lahat ng natutunan niya sa militar. Pagmamanman, pagpaplano, at paghahanap ng kahinaan ng kalaban. Si Luningning naman ang kanyang asset, ang kanyang espiya. Dahil sa takot at pagsisisi, isiniwalat niya ang lahat. Ang mga sikretong transaksyon ng Don, ang mga lugar na madalas nitong puntahan, ang mga pangalan ng mga taong pinagkakatiwalaan nito, at higit sa lahat, ang mga sikreto na ginagamit nito para kontrolin ang ibang tao.
May gaganaping malaking pagtitipon, sabi ni Luningning isang gabi habang nakaturo sa isang kalendaryo. Ito ang official launch ng Talavera Springs Paradise. Naroon ang lahat ng maimpluwensyang tao, mga politiko, mga negosyante, mga kasosyo niya sa krimen. Isang ideya ang nabuo sa isip ni Alon. Isang ideyang mapanganib ngunit perpekto. Kung ganoon, sabi niya, doon natin siya ibabagsak sa harap ng lahat ng taong tinitingala niya. Ang plano ay simple sa konsepto ngunit delikado sa execution. Kailangan nila ng pruweba. Isang pruweba na hindi kayang itanggi. Isang pag-amin mula mismo sa bibig ni Don Ignacio. Kailangan mong makipagkita sa kanya, sabi ni Alon. Tinitingnan si Luningning ng diretso sa mata. Namutla si Luningning. Hindi ko kaya, Alon. Papatayin niya ako. Hindi niya gagawin yon habang iniisip niyang kontrolado ka pa niya. Giit ni Alon. Sasabihin mong kailangan mo ng mas maraming pera. Sasabihin mong nagiging problema na ako. At habang nag-uusap kayo, inilapag ni Alon ang isang maliit na bagay sa lamesa. Isang recorder, hindi mas malaki sa isang posporo. Itatago mo to sa damit mo at sisiguraduhin mong aaminin niya ang lahat. Ang tungkol sa lupa, ang tungkol sa pagpapakulong kay nanay, lahat. Nanginginig na tiningnan ni Luningning ang recorder. Ito na ang kanyang paghuhukom. Isang maling galaw lang at hindi lang buhay niya ang malalagay sa alanganin. Sa kabila ng lahat, nanatili ang distansya sa pagitan nila. Magkasama sila sa iisang bubong, sa iisang misyon, ngunit parang may isang pader na salamin sa pagitan nila. Minsan, nahuhuli ni Alon ang sarili niyang pinagmamasdan ito habang natutulog sa sahig ng sala, yakap-yakap ang isang unan. Nakikita niya ang bakas ng babaeng minahal niya, ngunit natatabunan na ito ng kasalanan. Isang hapon, habang nag-aalaga siya kay Inang Liwayway, nakita ng kanyang ina ang kanilang anino ni Luningning na nag-uusap sa may bintana. Mag-usap kayo mga anak, bulong ng matanda sa isang saglit ng katinuan. Ang pag-ibig, kayang maghilom ng lahat ng sugat. Ngunit huli na para doon. Ang sugat ay masyadong malalim. Dumating ang araw ng pagkikita. Inayusan ni Alon si Luningning, hindi bilang asawa, kundi bilang isang sundalong inihahanda para sa isang suicide mission. Inilagay niya ang recorder sa tupi ng bestida nito. Mag-iingat ka, sabi niya. Hindi ito isang salita ng pag-aalala, kundi isang utos. Tumango si Luningning, ang mga matay puno ng takot, ngunit may bago siyang nakitang kislap. Determinasyon, umalis ito. Ang bawat minutong lumipas ay parang isang oras para kay Alon. Naghihintay, nag-iisip, paano kung mabigo ito? Paano kung mahuli ito? Makalipas ang halos 2 oras, bumalik si Luningning. Ang buhok ay bahagyang magulo, ang damit ay lukot, at ang muka'y putlang-putla. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Inilapag lang nito ang recorder sa lamesa. Nanginginig ang mga kamay ni Alon nang pindutin niya ang play. Narinig nila ang boses ni Don Ignacio, arogante at puno ng pagmamalaki, habang ikinukwento nito ang kanyang tagumpay laban sa isang matandang makulit. Narinig nila ang pag-amin nito sa lahat. Ngunit sa dulo ng recording, may isang tunog, isang mahinang kaluskos. At pagkatapos, ang boses ni Don Ignacio biglang nagbago, naging malamig at mapanganib. Ano yan sa damit mo, Luningning? Napatay ang recording. Napatingin si Alon kay Luningning. Ang puso niya'y biglang kumabog ng malakas. Narinig niya ako. Bulong ni Luningning. Ang luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga mata. Sa tingin ko, alam na niya. Alon kislap, alam na niya. Ang 3 salitang iyon ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng kanilang plano. Wala na silang oras. Wala nang pagkakataong umatras. Ang gabing iyon, ang gabi ng pagtitipon, ay hindi na lang isang pagkakataon.
Ito na ang kanilang huling baraha. Wala tayong pagpipilian, sabi ni Alon. Ang boses ay matigas para itago ang sariling kaba. Itutuloy natin ang plano ngayong gabi. Tumingin sa kanya si Luningning. Ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng isang desperadong katapangan. Kung ito na ang katapusan, haharapin niya ito. Tumango siya. Ang mga sumunod na oras ay isang malabo at mabilis na pagkilos. Naghahanap si Alon ng uniforme ng isang waiter mula sa isang kaibigan. Pinag-aralan nilang muli ang layout ng resort kung saan gaganapin ang party. Ang recorder na naglalaman ng katibayan ng kanilang posibleng kapahamakan, ang tanging alas nila kapag nandoon ka na, umakto kang normal. Bilin ni Alon kay Luningning habang tinutulungan itong isuot ang isang eleganteng itim na bestida. Ang paghawak niya sa balikat nito ay hindi na tulad ng dati, ngunit meron itong bigat ng isang komander na nagpapadala ng kanyang sundalo sa laban. Gawin mo ang lahat para makuha ang atensyon niya. Ilayo mo ang atensyon niya sa akin. Tumango si Luningning. Ang lalamunan ay tuyo. Paano kung may gawin siya sa akin? Tinitigan siya ni Alon. Hindi kita pababayaan. Isang pangakong hindi niya alam kung kaya niyang tuparin. Luningning tala. Pagpasok ni Luningning sa grand ballroom ng resort, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang asawa ng sundalong si Alon Kislap na ngayon ay isa ng socialite. Ang bulungan ay parang mga bubuyog, ngunit isang pares ng mata lang ang mahalaga. Nakita niya si Don Ignacio sa gitna ng mga bisita, hawak ang isang kopa ng champagne. Nang magtama ang kanilang paningin, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ng Don. Isang nangiting nagsasabing, "Welcome to my trap." Nilapitan niya ito. Ang puso niya'y dumadagundong sa bawat hakbang. Don Ignacio, bati niya. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Luningning, iya, nagagalak akong makita ka, sabi ng Don. Ang boses ay parang pulot-pukyutan na may nakatagong lason. Akala ko'y hindi ka darating. Samantala, sa kabilang dako ng ballroom, Alon Kislap, gamit ang uniforme ng waiter, malaya siyang nakakagalaw sa likod ng mga eksena. Ang kanyang target, ang sound system booth sa itaas ng stage. Bawat gwardiya na madaanan niya, bawat waiter na makasalubong niya, ay nagpapatindi ng kanyang kaba. Nakita niya si Luningning na kausap si Don Ignacio. Nakita niya ang pilit ng ngiti sa mga labi ng kanyang asawa at sa ilalim nito, ang purong takot. Isang parte sa kanya ang gustong tumakbo at ilayo ito roon. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Para ito kay nanay. Para ito sa katarungan. Nakarating siya sa booth. Isang technician lang ang nandoon. Sa isang mabilis at tahimik na kilos na natutunan niya sa militar, pinatulog niya ito at itinago sa ilalim ng mesa. Siya na ngayon ang may control. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasaksak niya ang isang maliit na cable mula sa recorder patungo sa main audio mixer. Isang maling connection lang at tapos ang lahat. Sa ibaba, nagsimula ng magsalita si Don Ignacio sa entablado. Mga kaibigan, mga kasosyo, maligayang pagdating sa pagsilang ng isang pangarap. Nagpalakpakan ang mga tao. Tumingin si Don Ignacio sa direksyon ni Luningning at kumindat. Ito na, ang hudyat. Itinaas ni Alon ang volume ng kanyang channel. Huminga siya ng malalim at pinindot ang play. Katahimikan. Sa loob ng isang segundo, inakala ni Alon na pumalpak siya. Ngunit pagkatapos, isang boses ang pumuno sa buong ballroom. Isang boses na pamilyar sa lahat. Ang boses ni Don Ignacio, ngunit hindi mula sa mikropono sa entablado, kundi mula sa mga speakers sa paligid. Isang matandang makulit na ayaw bitawan ang kapirasong lupa niya. Akala niya siguro, mas matigas pa siya sa ulo ko. Natigilan ang lahat. Ang palakpakan ay napalitan ng bulungan. Maging si Don Ignacio sa entablado
ay natigilan. Ang ngiti ay naglaho sa kanyang mukha. Kaya sinabi ko sa manugang niyang mukhang pera, ikulong mo sa bodega. Hayaan mong mabulok doon hanggang sa lumuhod at magmakaawa sa akin. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga bisita. Ang bulungan ay naging isang malakas na pag-uusap. Ang mga mukha ng mga kasosyo ng Don ay namutla. Nawala sa sarili? Sumigaw si Don Ignacio sa mikropono. Patayin yan! Sinisiraan ako. Mga gwardya. Nagsimulang magkagulo ang mga tao. Tumakbo ang mga gwardya papunta sa sound booth. Alam ni Alon na oras na para umalis. Ngunit paglingon niya, 2 gwardya na ang nakaharang sa pinto. Huli na siya. Sa gitna ng kaguluhan sa ibaba, nakita niyang hinawakan ng mga tauhan ni Don Ignacio si Luningning. Tapos na. Natalo na sila. Ngunit sa sandaling iyon, ang malaking pinto ng ballroom ay bumukas ng malakas. Ang ingay ay biglang humupa. Lahat ng mata ay napunta sa pinto. Doon, nakatayo si Inang Liwayway. Mahina, nakasandal sa isang kapitbahay. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro si Don Ignacio. Ako ang saksi, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit umalingaw-ngaw sa buong silid. Ako ang biktima. Alon kislap. Ang pagdating ni Inang Liwayway ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng ballroom. Ang kanyang presensya, kahit sa kanyang mahinang kalagayan, ay may bigat na nagpatahimik sa lahat. Siya ang buhay na ebidensya. Ang kaluluwa sa likod ng boses sa recording. Ang mga gwardiyang haharang sana kay Alon ay natigilan. Ang kanilang atensyon ay nabaling sa drama sa ibaba. Ito na ang pagkakataon ni Alon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at bilis na patumba ang 2 gwardiya at mabilis na bumaba mula sa booth. Sa ibaba, ang eksena ay puno ng tensyon. Si Don Ignacio, na kanina lang ay hari ng gabi, ay ngayon parang isang basang sisiw na nakatingin sa multo ng kanyang kasalanan. Isang matandang ulyanin. Sigaw niya, sinusubukang bawiin ang kontrol. Huwag kayong maniwala sa kanya. Biktima lang din ako rito. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga bisita, ang kanyang mga kaibigan, ay unti-unting lumalayo sa kanya. Ayaw madamay sa isang krimen na lantad na sa lahat. Hindi ako ulyanin, Ignacio, sabi ni Inang Liwayway. Naglakad siya palapit ng dahan-dahan, bawat hakbang ay isang akusasyon. Naalala ko ang lahat. Naalala ko ang mukha mo. Naalala ko ang boses mo. Naaalala ko ang gutom at ang takot. Sa mga sandaling iyon, hindi na napigilan ng ilang bisita ang kanilang sarili at nagsimula ng tumawag ng pulis. Dumating si Alon sa tabi ng kanyang ina. Inalalayan ito. Magkaharap na sila ngayon ni Don Ignacio, ang sundalo at ang buwaya. Tapos ka na, Don Ignacio, sabi ni Alon. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang martilyo. Isang desperadong galit ang gumuhit sa mukha ng Don. Sumugod ito, hindi papunta kay Alon, kundi papunta kay Luningning, na hawak pa rin ng kanyang mga tauhan. Ikaw, kasalanan mo to, traidor ka. Sigaw niya, akmang sasaktan na ito. Ngunit bago pa man makalapit ang Don, isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang panga. Galing kay Alon. Bumagsak si Don Ignacio sa sahig, kasama ng kanyang dangal at kapangyarihan. Kasabay nito ang pagdating ng mga pulis. Ang sirena ng kanilang mga sasakyan ang naging huling musika sa gabing iyon. Walang nagawa si Don Ignacio kundi ang magpumiglas habang pinoposasan ng mga awtoridad. Ang kanyang mga pagbabanta at pagmumura ay nalunod sa ingay ng kanyang sariling pagbagsak. Isa-isang dinampot ang kanyang mga tauhan, binitawan nila si Luningning na napaupo na lang sa sahig, nanginginig habang pinapanood ang pagguho ng mundong minsan niyang hinangad. Sa gitna ng kaguluhan, nagtama ang mga mata nila ni Alon. Walang salita.
Tanging isang pagkilala sa isang katotohanang masakit. Nanalo sila, ngunit nawasak din sila. Inalalayan ni Alon ang kanyang ina palabas ng ballroom, palayo sa mga kamera ng media na nagsisimula ng dumating, palayo sa mga matang mapanghusga. Iniwan nila si Luningning doon, mag-isa sa gitna ng isang grandiosong silid na ngayon ay testimonya ng kanyang mga kasalanan. Ang reyna ay naiwan sa kanyang gumuhong palasyo. Pag-uwi nila sa mansyon, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa dati. Pinainom ni Alon ng gamot ang kanyang ina at pinatulog ito. Naupo siya sa sala, sa gitna ng karangyaan na ngayon ay wala ng kahulugan. Tapos na ang laban, nanalo ang katarungan. Ngunit bakit? Bakit parang wala siyang nararamdamang tagumpay? Ang nararamdaman niya lang ay isang nakakapanghina na pagod. Maya-maya, bumukas ang pinto. Si Inang Liwayway hindi natulog. Naglakad ito palapit sa kanya at umupo sa kanyang tabi. "Anak," sabi nito. Ang boses ay malinaw at puno ng pag-aalala. Hinawakan nito ang kanyang kamay. "Okay na po, Nay. Tapos na ang lahat," sagot ni Alon. Umiling ang kanyang ina. Ang mga mata nito ay puno ng isang karunungang hindi kayang tumbasan ng anumang galit. "Hindi pa, anak," sabi nito. "Paano na si Luningning?" Natigilan si Elon. Lahat ng tao ay nagkakamali, Alon. Pagpapatuloy ng ina. At lahat ng tao ay nararapat magkaroon ng pangalawang pagkakataon. Ang tanong ay, kaya mo bang ibigay yon? Naiwan si Alon na walang masabi. Hinarap ng isang laban na mas mahirap pa kaysa sa pakikipaglaban kay Don Ignacio. Ang laban sa sarili niyang puso. Ang mga salita ni Inang Liwayway ay tumatak sa isip ni Alon na parang isang bakal na ininit sa apoy. Pangalawang pagkakataon, isang bagay na madaling sabihin, ngunit napakahirap ibigay. Paano mo bibigyan ng pangalawang pagkakataon ang isang taong sumira sa una mong pagkakataon na maging masaya? Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Naupo lang siya sa dilim, pinakikinggan ang paghampas ng alon sa di kalayuan. Ang tunog na ipinangalan sa kanya na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon parang bumubulong ng kaguluhan. Pinag-isipan niya ang lahat. Ang pagmamahal nila ni Luningning noon, ang mga pangarap na sabay nilang binuo sa loob ng kanilang munting bahay kubo. Ang sakit, ang galit, ang paghihiganti. Ang paghihiganti, nagawa na niya. Napabagsak na niya si Don Ignacio, naparanas na niya ng impyerno si Luningning. Pero bakit pakiramdam niya ay walang nagbago? Bakit ang bigat sa kanyang dibdib ay naroon pa rin? Kinaumagahan, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Pumasok siya sa kwarto kung saan natutulog si Luningning. Gising na ito, nakaupo sa gilid ng kama. Sa tabi nito ay isang maliit na bag. Nag-eempake na ito para umalis. Hindi ito nagulat na makita siya. Tumingin lang ito sa kanya. Ang mga matay pagod at wala ng luha. Tanggap na nito ang kanyang kapalaran. "Aalis na ako," sabi ni Luningning. Ang boses ay mahina. "Hindi ko na kayo guguluhin." Hindi sumagot si Alon. Sa halip, lumapit siya at naupo sa isang silya sa tapat nito. "Bago ka umalis," sabi niya, "may gusto akong itanong sa iyo, Luningning. At gusto ko ng isang totoong sagot." Tumango ito noong mga panahong yun. Pagpapatuloy ni Alon, "Noong nasa ilalim ka ng kapangyarihan ni Don Ignacio, mayroon bang kahit isang saglit na naisip mong mali ang lahat ng ginagawa mo? Kahit isang beses lang ba, tinanong mo ang sarili mo kung ano ang mararamdaman ko, kung ano ang mararamdaman ni nanay?" Iyon ang tanong. Ang tanong na sasagot kung may natitira pa bang kaluluwa sa loob ng babaeng nasa harap niya. Nakita ni Alon ang pagbabago sa mukha ni Luningning. Ang mga labi nito'y nanginig. At sa wakas, isang luha ang pumatak mula sa mga mata nitong tuyo na. Araw-araw, bulong nito. Gabi-gabi, sa bawat pagtulog ko, napapanaginipan ko ang pagbalik mo. Napapanaginipan ko ang mga mata mo.
Ang galit sa mga mata mo. At sa bawat umaga, tinitingnan ko si nanay sa bodega at kinasusuklaman ko ang sarili ko. Ngunit, ngunit mas malakas ang takot ko, Alon. Mas malakas ang kasakiman ko. Natalo ako. Iyon lang. Iyon lang ang kailangan niyang marinig. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Patawarin mo ako, Alon, sabi ulit ni Luningning. At sa pagkakataong ito, may kasama na itong tunog ng isang pusong tuluyan ng nabasag. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako para sa sarili ko. Hinihiling ko yon para kahit paano, gumaan ang bigat na dinadala mo. Hindi mo deserve ang galit na yan. Tumayo si Alon. Lumapit siya sa aparador at may kinuha mula sa kanyang wallet. Inilapag niya sa kama ang isang makapal na balumbon ng pera. Ano to? Tanong ni Luningning. Para makapagsimula ka sa ibang lugar, malayo dito. Tinitigan siya ni Luningning, puno ng pagtataka ang mga mata. Bakit, Alon? Bakit mo to ginagawa? Pagkatapos ng lahat, tumingin si Alon sa labas ng bintana, sa asul na dagat. Dahil iyon ang gusto ng nanay ko? Sagot niya, ang boses ay halos pabulong-ong. At dahil pagod na akong magalit, tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas ng kwarto. Bago siya tuluyang makalabas, huminto siya sa may pinto. Ang pinakamabigat na sentensya, Luningning, ay hindi ang galit ko o ang kulungan. Sabi niya, hindi lumilingon. Ito ay ang habambuhay na pamumuhay kasama ng mga alaala ng ginawa mo. Iyan ang parusa mo. At iyan din ang magiging daan mo para magbago. Isinara niya ang pinto. Iniwan si Luningning kasama ng kanyang kalayaan at ng kanyang konsensya. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman ni Alon ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Gaan. Ang bigat sa kanyang dibdib, unti-unti, ay naglalaho. Lumipas ang 6 na buwan. Ang malaking mansyon sa dalampasigan ng Tala ay nabenta na. Ang mga bakas ng kasakiman at sakit ay tuluyan ng binura. Ang pera mula sa pagbebenta ay ginamit ni Alon para sa tuloy-tuloy na pagpapagamot ni Inang Liwayway at para sa isang bagong simula. Sa parehong lupa kung saan dating nakatayo ang kanilang paraiso at ang naging kulungan nito, isang bagong bahay ang itinayo. Hindi ito isang mansyon. Isa itong simpleng bahay na gawa sa kahoy, halos katulad ng dati nilang bahay kubo, ngunit mas matibay. Mayroon itong malawak na bintana na nakaharap sa dagat kung saan laging pumapasok ang sinag ng araw at ang amoy ng alat. Wala nang balita tungkol kay Luningning. Naglaho na lang siya na parang bula. Minsan, naiisip siya ni Alon, ngunit hindi na may kasamang galit. Ang naroon na lang ay isang uri ng malungkot na pagtanggap, tulad ng pagtanggap sa isang peklat na habambuhay ng magiging bahagi ng iyong balat. Ang buhay nila ni Inang Liwayway ay naging simple. Bawat umaga, sabay silang manonood ng pagsikat ng araw. Tinutulungan ni Alon ang kanyang ina sa kanilang maliit na hardin, kung saan nagtatanim sila ng mga gulay at mga bulaklak na paborito nito. Ang isipan ni Inang Liwayway ay mas malinaw na ngayon. Ang mga alaala ng masasamang nangyari ay naroon pa, ngunit natabunan na ito ng kapayapaan ng kasalukuyan. Mas masaya ako dito, anak, sabi ng kanyang ina isang hapon habang nagdidilig sila ng halaman. Dito, nararamdaman ko ang pagmamahal, hindi ang presyo ng mga gamit. Ngumiti si Alon. Iyon din ang nararamdaman niya. Natuklasan niya na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti. Ito ay matatagpuan sa pag-aalaga, sa paghilom, sa pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa sarili. Isang araw, may dumating na isang maliit na pakete sa kanilang pintuan. Walang pangalan ng nagpadala. Ang tanging nakasulat ay ang kanilang address. Nagtataka itong binuksan ni Alon. Sa loob, sa isang kahon na may saping bulak,
ay nakalatag ang isang pamilyar na bagay. Isang kwintas, ang lumang kwintas ng kanyang ina na matagal nang nawawala. Ang pamana na hindi naiabot, walang sulat, walang kahit anong salita. Ang kwintas lang. Alam ni Alon kung kanino ito galing. Isa itong tahimik na mensahe ng pagsasauli. Isang simbolo ng pagtatapos. Ibinigay niya ito sa kanyang ina. Ang mga mata ni Inang Liwayway ay napuno ng luha, ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Isinuot niya ang kwintas sa leeg ng ina, at sa sandaling iyon, naramdaman nilang pareho na ang isang kabanata ng kanilang buhay ay tuluyan ng nagsara. Lumabas si Alon sa kanilang balkonahe at tumingin sa dagat. Ang mga alon ay payapa. Ang hangin ay sariwa. Pinuno niya ang kanyang baga ng hangin, at sa pagbuga nito, naramdaman niya ang huling bigat na tuluyan nang umalis sa kanyang puso. Malaya na siya. Hindi na siya ang sundalong uhaw sa paghihiganti. Siya na ngayon ay si Alon, ang anak ni Liwayway, ang lalaking natagpuan ang kanyang lakas hindi sa pakikipaglaban, kundi sa pagpili ng kapayapaan. Pinagmasdan niya ang papalubog na araw, ang kulay kahel na liwanag nito na yumayakap sa buong dalampasigan ng tala. Alam niyang marami pang pagsubok na darating, ngunit ngayon, handa na siya. Dahil alam na niya kung ano ang tunay na mahalaga. Sa likod niya, narinig niya ang boses ng kanyang ina. Alon, anak, halika na sa loob. Handa na ang hapunan. Lumingon siya at ngumiti. Isang tunay at payapang nangiti. Opo, Nay. Papunta na po. At sa pagpasok niya sa kanilang munting tahanan, sa ilalim ng bagong liwayway ng kanilang buhay, natagpuan ni Alon Kislap ang kanyang tunay na paraiso. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Alon Kislap at Luningning Tala. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang paghihiganti ay kayang sirain, hindi lang ang taong kinamumuhian natin, kundi pati na rin ang ating mga sarili. At sa huli, ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa pagpapatawad at sa pagyakap sa isang bagong umaga. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang kwento. Naway may aral kayong napulot na maaari ninyong baunin sa inyong sariling mga buhay. Ano po ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Alon? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button. I-share sa inyong mga kaibigan. At kung hindi pa po kayo nakakasubaybay, ay mag-subscribe na rin po kayo sa ating channel, Ang Kwentong Puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli, paalam.